kung paano ko kami bibigyan different na klase ng pagpapala. Pero one thing is for sure, you are faithful enough sa bawat pangailangan namin. Ikaw ang aming Diyos na tunay na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na magpapalahat ng aming pananampalataya. Kaya Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ang buong gawain, papapurihan ka, malakila ka sa kalagitnaan namin. Hindi ka, Lord, buksan mo, Panginoon, ng kalagitnaan. Ibabawang yung banal na Espiritu at bigyan mo kami ng kaunawang spiritual, O God, upang sa lahat ng mensaheng matatanggap namin ay magkaroon ng kaunawaan at magrema sa aming mga buhay. Lord, be in control. We submit unto your presence and to your power right now. And to you alone we give the highest glory, adoration, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, okay po ba yung voice? Ayaw pa, sumigaw pa. Okay po sa lahat ng likod? Lepin lang po. Wala po tayong extra tubig. Meron po. Stella. Bawas na. Hindi mo. Sir. Atensya na po. Huwag po kayong magsiksikan dyan. Marami pong upuan dito. At nang makita naman ng mga kapatiran ng mga kagwapuan ninyo. Yung mga pang-model natin, mga kapatiran. Kumusta po kayo? Ito po. Ready? Blessed. Ready sa pagpapala ng Lord? Excited na ba kayong marinig ang pagpapala ng ating Panginoon? Yes. Sana natin. Naiyak ako sa aw. Normal naman sa akin, umiyak pagdating sa Lord. No? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Naalala ko tuloy nung kabataan namin. Nagtoyo at mantika din po kami kulang. Even during that time, I know God is there. Amen. Kasi hindi nag-give up ang magulang namin. 7 kami magkakapatid. Walang permanenteng trabaho ang tatay ko at ang nanay. Pero God is there. Nandun ang Diyos. Sinamahan niya ang magulang ko hanggang sa panahon niyo. Oh, God is really good. Amen? Siya nga ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac at Diyos sa panahon natin ngayon. Amen? Ang Diyos na naghimala noon, kaya gumawa ng himalang sa panahon natin. Ang Diyos na nagpapala ng siksik-liblik sa panahon na yun, sa panahon natin kaya. Amen? All we have to do is have faith in Jesus. Okay, umpisan po natin. Ang topic po natin, actually, nagkaroon po tayo ng topical since hindi po na gagawa yung ating Bible study dahil sa oras nga po ng mga transporter natin. So, topical po siya para kahit papaano, series po, sunod-sunod, na hindi po talo-talo ng mga messages. So, ang topic po natin is about discipleship or Christianity, ganyan. Paano? Sino ba talaga ang mga tunay na Christian? Ano ba mga qualities ng tunay na Christian? So, discipleship ang ating pag-uusapan. At ang title natin, syempre, Let Your Will Be Done. Madalas po natin yung pinagpo-pray or minsan nasasambit. Sino po yung mga lumaki sa katolikong pananampalataya? Palagi niyo po yung naririnig, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo din sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ng kakanin sa araw-araw. Sa English, no? Let your will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban mo ang siyang mangyari. Diba? At pag nagpapray tayo, kung minsan hindi naman talaga totoo sinasabi natin, Lord, gusto ko po ng gato-gato. But let your will be done. Pero ang totoo, pinipilit natin yung gusto natin. Diba? O tapos kung minsan yung talagang wala ka na talagang magawa sa buhay mo, talagang feeling mo wala ng pag-asa, tsaka mo lang sasabihin, bahala ka na Lord.
Di ba? Tama po ba? Parang let your will be done. Lord, dun na pumapasok yung let your will be done. Parang baka sakali, pag sinabi ko ito, matupad ang panalangin ko. Dapat po naiintindihan natin, pag sinabi natin yung let your will be done, dahil sa puso natin. Okay? Ano pa? Minsan din natin napapansin, yung mga ibang hindi pa mga Christians, yung hindi pa nila alam yung salitang let your will be done. Ito po, madalas na sinasabi ng mga Pilipino, bahala na. Saan po ba galing yung word na bahala? Kay Bathala. Ang unang mga ninuno natin sa Pilipinas, ang tawag nila sa Diyos, Bathala. Doon po nang galing ang salitang bahala. Lord, bahala ka na. Yun yun. Amen? Alam niyo na po yan, ha? Okay. Umpisahan natin. So, let your will be done. Mamaya po natin yan dito. Sa disciple, tingnan po muna natin, ano bang ibig sabihin ng disciple? Diba? Ang disciple daw po ay follower of Christ. Pero kung hindi natin nilalagay sa follower of Christ, simply follower, a pupil, no? Or estudyante, o kaya leader na mayroong nag-train sa kanya. So yun po yun, ha? Yun po yung disciple, follower. Okay? So ngayon, baka sabihin natin, next po, baka sabihin natin, sa mga ano yun, wala nang disciple ngayon. Kasi natapos na yun, mga disciples. No? Hindi po. Actually, yung mga disciple na 12, marami pong disciple. Kaso lang, sila, in-appoint sila to the higher level, apostol ang tawag sa kanila. Kaya po, ang sabi dito, yan po, diba? Saan po tayo? Follower din po sila, disciple din po sila, pero mas mataas ang level nila. Kumbaga sila yung leader ng mga disciple. Amen? So, next po. Ibig sabihin, kung Christian ka, ang Christian daw ay follower then ni Jesus Christ. Diba? Ang disciple, follower ni Jesus Christ. Ang Christian, follower ni Jesus Christ. Sino pong follower ng Panginoong Jesucristo dito? Sa kalagitnaan natin. Pakitaas po yung mga kamay. Ayun. So tayo po lahat, disciple. Okay. Ngayon kung hindi pa, may invitation ng Lord para maging disciple. O, sino pong gusto maging disipulo ng Panginoon? Yes. Amen? Wala na magtaas ang kamay, amen na lang. Okay, next po. Ang ating scripture text. Atin po, pakinggan natin, ha? Sa Luke chapter 9, verse 23 hanggang 24. Then he said to them, si Jesus Christ po magsasalita, whoever wants to be my disciple, dididiin ko po, my disciple. Kasi po, mayroong mga disciple na ibang sinusunod. So dito po, si Jesus Christ ang nagsasalita, ang sabi niya, my disciple. So, follower po ni Jesus Christ. Okay? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. So malinaw po ba? Kung sino daw pong gustong sumunod sa Panginoon, ay pwedeng maging disciple. Amen? So sino gustong maging disciple? Okay? Next po natin. Ito lang palang requirements. Doon sa binasa natin text, ang requirements na po pala para maging disciple is only one. The only requirement to become a disciple is our willingness to say yes and follow Him. Because saying yes is one thing, and following Him is another thing. Parang yung iba, naniniwala kay Jesus Christ, pero hindi naman sila sumusunod sa utusan ng ating Panginoon. Masasabi po ba natin silang Christian? Masasabi po ba natin silang disciple? Ang tunay na disciple ay nagsasabing yes sa Panginoon at susunod siya sa lahat ng kautusan. Kasi, ang disciple ay follower, isang estudyante. Tayong lahat po dito ay estudyante ng Panginoon. At habang merong nagtuturo dito, vessel lang po ako. Una na po akong tinuruan ng Panginoon habang pinag-aaralan ko yung message ko. At ngayon po ako yung ginagamit as mouthpiece. But it is the Lord Jesus Christ still ang nagtuturo sa atin sa oras nito. Word niya po ang ibinibigay. Kaya mga estudyante kayo sa harapan ng Panginoon. Kayo yung mga follower ng Panginoon. Amen
po? Okay, next po. So, sino pong mga willing? Sino gusto mag-say yes? Yes. Panginoon. And, ang importante, are you willing to follow? Amen. Amen. Okay, dapat follow. Kaya po ang title natin, Let Your Will Be Done. Kasi meron talagang pagsunod. Meron talagang submission. Hindi po pwedeng, tinanggap ko naman siya, nag-pray naman ako ng salvation, naniwala naman ako, namatay siya sa cross, at nailibing at muling nabuhay. Meron na akong salvation, kalas. Hanggang doon na lang. Hindi po yun magpo-qualify sa iyo bilang isang disipulo. Kasi ang tunay na disipulo, naniwala ka sa salita na siya ay Diyos at tagapagligtas at sinusunod mo ang kanyang mga. Ano sabi doon, di ba? Go ye to all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them everything that I have taught you. Amen? Meron, ituturo mo pa rin. Importante kasi makasunod. Amen? Okay, next po. Ayan. Himayin natin yung ating text, no? Ang sabi kanina sa Luke chapter 9:23. Kanina, ang version na kinuha natin is NIV. Ngayon po, sa Amplified Bible version. Gusto ko po yung Amplified kasi ando na agad yung paliwanag. Hindi ko na kailangan pang mag-search, no? Ando doon na Bible na po magpapaliwanag. Ang sabi dito, and he was saying to them, if anyone wishes to be my disciple, okay? Ano dapat po daw ang gagawin? Pag gusto natin, okay, one, he must deny himself. Oh. Bawal pala sa disipulo yung prideful. Bawal pala sa disipulo yung sarili ang nasusunod. Isi-set aside mo daw yung self-interest. Ay, gusto kong umatin kasi merong magandang babae. Diba? O, gusto kong umatin para makita yung aking singing. Diba? Aking abilities. Gusto kong umatin. Bakit? Kasi masarap po magpag ng ang tawag dito? Ng drums. Malalaman niyo po yung hindi talaga sa Panginoon, yung drums niya umiiyak na. At ang worship leader, paus na hindi marinig kataas ng drum. Pero kung sila ay united at ang kalooban nila ay mapapurihan ng Panginoon, sensitive din sila. Malaki siya pa akin. Tinaan ko. Yung pong iba, pag nagyayabang, lalakasan ni drum, lalakasan ni gitara, lalakasan ni electric guitar, wala na. Payabangan na. Sino pong napapurihan? So dapat po daw, pag susunod tayo, gusto nating maging disciple ng Panginoon, i-deny natin ang ating sarili. Marami pong klase ng pag-deny. Ngayon, gusto natin magpahinungan, di ba? So that is denial of ourselves. Gusto kong bumili, nangyari po ito sa akin, gusto kong bumili ng bag, nakasale sa Coach bag, or nandiyan po sa kaya nakasale po siya, nasa 1,200 na lang yung bag. Napapakamot siya. Ay, dati po ito kwento ko lang. Tinigil ko na po ang aking pagkagusto sa mga bag. Praise the Lord. Tinigil ko na po. Okay, so nung panahon po na yun, kasi po dyan ako sa Paisalia na nag-work sa mall. Okay, pag po walang masyadong work, bababa ako at may mga mall doon. May nakasale, may detail and work. Pero paborito ko po talaga ang Coach bagay tsaka konti lang sa iba. Pero talagang mas gusto ko yung Coach. Maganda kasi yung material ng leather. So, pagkakita ko, nakasale, tingin-tingin. May nakita ko 1,200. Sabi ko, parang mababawasan yung types ko pag binili ko ito. Kaya ko naman pong bilhin. Sabi ko, self-denial. Unahin ang Panginoon. Amen. So, yan po yung mga klase ng mga self-denial. Ano ba yung mga klase ng self-denial? Ayoko dumalok, masakit ang loob. Natarayan ako ni Pastoran. Ayoko muna siyang pansinin. Ayoko muna pumunta dun. Diba? Yan po yung mga self-denial. Imbes na kayo, nagmumukmuk kayo sa bahay, at pagkatapos na alala mo sa pastora, ulang na lang, murahin mo, wala ulang daw paa. Hallelujah. Yan po yung denial. Kahit na alam mo, meron kang
di ka naman sa kanya pupunta. Amen? Sino ba? Bakit ka magiging disipulo? Follower ka ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka follower ni Pastora. Hindi ka follower ni Pastor Jules o ni Pastor Bernard. Ikaw ay follower ni Jesus Christ. Pupunta ka dito for the Lord. Amen? And ano ba daw po ang qualification dapat? Ang dali ng verse na ito, nandiyan na lahat. And take up His cross daily. Anong cross yan? O yung mga problema niyo po, lahat na yan, cross po yan. No? Yung anak mong pasaway, cross. Yung asawa mong may dumaang chicks, pasaway. Cross po yan. Hindi po ibig sabihin na tayo'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo at tayo'y naging born again Christian, wala na tayong problema. Actually, yung mga cross na yan, ang siyang magugubog sa atin para maging mas matatag pa ang ating pananampalataya. Meron pong naalala ko, merong yung parang cartoon na yung hindi ko siya na yung meron siyang cross na bit-bit, no? Bit-bit niya yung ganyan. Tapos marami sila. O sige, marami tayong Christian, may dala-dala tayong cross, no? Yung mga pagsubok natin, mga problema natin, bit natin. Ngayon habang naglalakad na ngayon, nahirapan ako. Sabi ko, Lord, baka pwede naman kukunin ng konti. O, sabi ni Lord, sige. Pinutol. O, di lakad na naman. Medyo bumilis-bilis ako kasi magaang-gaang na yung atin, nagtutulan eh. Eh, nung mga ilang kilometro, nangalay na naman ako. Lord, reklamo na naman ako, pwede putulan pa ulit. O, sige, putulan mo. Nakatatlong putol po. O, yung pangatlo, pipito-pito na lang ako kasi magaan eh. No? Yung mga kasama ko kayong lahat nahuhuli kasi ako magaang na. No? Pagdating pala sa dulo, meron palang bangin. Yung lahat ng mga kasama ko, ginamit yung kanilang cross para yun yung maging tawiran. May sa akin maiksi. Kaya po yung mga pagsubok na yan, gagamitin ng Panginoon sa mas matinding problema na dadating sa buhay natin para makatawid tayo. Amen? Kaya yung cross natin na yan, bitbitin natin yan. No? Kahit ano bang bigat niyan, bitbitin natin. Kasi sa paglalakad natin, kasama natin ng Lord. Amen? Alam niyo po yung walking in the sun, di ba? Masabi, bakit Panginoon? Nung makita ko yung aking footsteps, bakit isa lang paris lang? Bakit sabi mo, lagi mo akong sasamahan? Eh bakit nung makita ko yung footstep, bakit isang paris lang? Ang sabi ng Panginoon, kasi kanya, footstep ko yan, binubuhat mo. Kasama natin ang Lord. Amen? And next, ang tapos siya, and follow me. Yung iba kasi pag mabigat na yung iba na ang pinafollow. Sino na pinafollow natin ngayon? Okay? O, si overtime. Si part-time. Si sideline. Ang dami natin pinafollow, O, sino ba? Yung mga TikTokers, pinafollow up natin na nakalabas ang bibig. No? Hindi natin namamalaya, nag-enjoy tayo sa ibang pinafollow natin, binaba na natin si Cross. Tayo naligaw mo. Iba na kayo ang follower, iba na. Ang dami po ngayon. O, sa aking unang 5 follower, 50K. Aba. Sa Panginoon, walang pinapangakong 50K. Kasi pag si Lord ang pinalaw natin, higit pa sa 50K, higit pa sa milyon, buhay na walang hanggan. Kapayapaang hindi nauubos. No? Kagalakan sa puso na hindi nauubos. Yan po ang ating Panginoon. Although nasa middle tayo ng problema, nasa middle tayo ng pagsubok, pero pinafollow natin ang Panginoon, you can never be wrong. Kasi yung mga lahat ng pinafollow natin sa TikTok na yan, hindi kanyan kilala. Nabigyan ka ng isang beses 50K, kahit pa 1 milyon yan, isang beses hindi ka kilala. Pero ang Diyos mo, kilalang kilala ka. Hindi ka pa naisisilang, hindi ka pa nagagawa, hindi ka pa nailalagay sa tiyan ng nanay mo, kilala ka na niya. Actually, siya ang follower mo. Night and day, nakabantay siya sa'yo. Inilingatan ka niya. At
At sabi niya sa mga taong matutuwid, iniingatan niya hindi maski matalisod at madapa. Kasi may mga angels na pinadala ang Panginoon. Imagine, bakit gusto natin maging follower ng mundo kung pwede sa Panginoon tayo mag-follow? Kasi siya lang talaga ang magiging katugunan ng ating mga panahon. Amen? Okay, next. So, kahit ano ba problema dumating sa atin? Sinasabi ko po mga kapatid, normal. Ako po ay living testimony. Dinanas na po namin lahat ng kahirapan, no, sa buhay, pero kami patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang Panginoon. Panghawakan natin ang pangako niya. Nasaan po kami ngayon? Hindi ko pinagyayabang ang buhay namin, pinagyayabang ko ang ating Panginoong Kristo sa ginawa niya sa buhay namin. Because God is good and He is faithful. Hindi niya hayaang ang salita niya ay masira. Gusto ba niyang mapahiya siya? Hindi. Bakit hindi nangyayari sa ibang tao? Kasi hindi naman talaga sila tunay na follower. Pero kung tunay ka, challenge mo ang Lord. Lord, sinabi mo. And He's going to provide anuman yung hinihingi mo. Maraming passage sa Bible. Ang sabi niya, hingin niyo ang lahat ng bagay nang merong pananampalataya. At yan ay tatanggapin ninyo. Di po ba? Marami pong mga passage sa Bible, hanapin ninyo, panghawakan ninyo, at pag nanalangin kayo, Lord, ang sabi mo, hihingi ako ng may pananampalataya at ibibigay. Lord, ang sabi mo, hindi ka nagbibigay sa mga taong paiba-ibang isip para silang mga tinatangay ng alon sa dagat. Kung saan ibaling, dun sila mapupunta. Lord, ako hindi. Hindi ako magpapabaling-baling basta ang pananampalataya ko sa iyo. Ito ang panalangin ko, Lord, maghihintay ako. Amen? Hintayin natin yung katugunan ng Panginoon. Huwag tayong agad na maiinip. Yung kanta natin kanina, meron sinabi dun. Diba? Sa piling mo ako Sa piling mo, ako'y magtatagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Amen? Sa piling ng Diyos, maghihintay tayo ng katugunan. Lahat ng bagay, mga kapatid, temporary lang yan. May problema ka ngayon, bukas iba na naman problema mo. Sa kinabukasan, iba na naman problema mo. Pero ang kagandahan nun, paiba-ibang problema, pero ang Diyos, nananatiling Diyos. Amen? Kaya saan tayo? O bakit daw po natin kailangan sumunod sa Panginoon? Sabi dito, for whoever wishes to save his life. Ayan. Inuuna ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Anong sabi? He will lose it. Wala lahat yan. Heaven and earth will pass away. Sabi ng Bible. But His word will remain. Ito daw po katundok ng salita ng Panginoon, hindi mawawala. Pero heaven and earth, maging ikaw, mawawala kapatid. Anong mananatili? Kaluluwa or yung spirit mo at ang Panginoon. Bakit tayo magpo-focus sa mga material na bagay? Kailangan natin yan. At hindi naman madamot ang Diyos. Gusto niya rin pagpalain tayo dito sa lupa. Bakit? Para mag-glorify natin siya. Diba? Bakit ka pinagpala, Ate Irene? Para pag nag-testify ka, maniwala yung mga kapatid na dumadanas ng kahirapan ngayon, uy, si Pastora pala dumaan din sa ganun. Nag-deal din pala sila ng asin. Pero sa kabutihan ng Panginoon, steak na po ang aming binibigyan for the glory of God. Amen? Lord lang po talaga yun. Hindi kami yun. Panginoon lang talaga. And then ang sabi doon, but whoever loses his life, pag daw po yung buhay mo hindi masyado pinahalagahan, pero ipinagkaloob mo sa Panginoon, for my sake. Sabi niya, for my sake. Pinapagamit mo ang buhay mo para sa Panginoon. Magkakabuhay ka. Sabi, He is the one who will save you. Ang Diyos ang siyang magbibigay. At ang kagandahan dito, hindi lang buhay dito. Buhay hanggang sa heaven. Amen? Pangwalang hanggan itong pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Hallelujah. Okay, next. So, marapat nga lang naman talaga na ibigay natin sa Lord. Bakit? Ang sabi 2 Corinthians chapter 5, verse 14, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 hanggang 15. Nasabi, for Christ
Love compels us because we are convinced that one died for all, therefore all died. So isa lang po ang namatay para sa isang sinuko. Sino lang ang namatay para sa lahat? Therefore, sabi niya, and He died for all that those living no longer should live to themselves. So namatay siya sa lahat para lahat tayo mamatay din. Saan tayo namatay? Sa kasalanan. Amen? No? At pagkatapos daw sabi niya, para tayo mabuhay muli nang free sa kasalanan. But to the one, sabi niya, so dapat daw hindi na tayo, and He died for all that those living no longer should live for themselves. Hindi na tayo dapat nabubuhay para sa sarili natin. Anong sabi? Kayo'y binili ng dugo ng Panginoon. Kayo'y tinubos. Bakit tinubos? Nakasanla kasi ang kaluluwa natin sa impyerno. Yan po yung salita ng Panginoon. Tayo'y tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Wala ka na dun sa impyerno. Hindi ba yun masarap sa puso? Na ang alam mo na, oy, hindi na ako candidate doon sa mainit na lugar. No, tinubos pala ako ng Panginoon. Binili ka ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi ka na dapat nabubuhay para sa sarili mo. O kunwari, kuya, ikaw, isinanda ka ng asawa mo. Hindi ka na niya natubos. Ako tumubos sa'yo. Kanino ka na? Sa akin. Ako bumili sa labi po ba? Wala ka ng karapatan sa buhay mo kasi ako bumili sa iyo, akin ka. Ganon din po sa Panginoon. Tinubos ka niya. Kaya sa Panginoon ka na. Kaya hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo. Kanino ka na daw dapat nabubuhay? But to the one having died for them and having been raised. Sa Panginoon ka na dapat nabubuhay. Kaya sabi, di ba? Kung ikaw ay kakain, ikaw ay iinom, gawin mo yan sa ikaluluwahati ng ating Panginoon. Ang bihira naman, Ate Aileen. Sabi po ng Bible eh, Ate Aileen, iinom lang, Panginoon ng Panginoon. Opo. Ganon talaga. Yung pong mga servant, nung panahon na yun, pag nabili sila, wala silang karapatan. Kahit di sila pakainin. Pag sinabi magdudog ka sa kumukulong mantika, gagawin po nila yun. Ganon po noong panahon na yun. Lalo na yung mga negro, mga black people, pag mga slaves, pag sinabi po ng kanilang mga white na master, kumukulo yung tubig, magdudud-dud, wala po siyang choice kasi binili siya, wala siyang karapatan sa sarili niya. Parang tayo, wala na tayong karapatan sa sarili natin kasi doon tayo nakasanda, pero tayo tinubos. Kaya ngayon, meron na tayong karapatan kapag kabutihan ng Panginoon. Binili ka na nga niya, tinubos ka ng kanyang dugo, pero ikaw pa rin minsan nasusunod. Kasi naman, Lord, bakit naman? Pinagpapala mo pa, sabi nung iba, di ba? Napapansin pa ng ibang mga kapatid, bakit siya? Gumagawa naman ng ganyan, pero pinagpapala pa? Hindi ko rin po masasagot. Bakit sobrang bait ng Panginoon? Sobrang bait niya. Nagkakamali na tayo, pero tinatanggap pa rin natin yung mga pagpapala. Namumuhay tayo ng liko, pero dyan pa rin siya. Hindi ko rin siya maintindihan eh. Basta alam ko mahal niya ako. Alam ko mahal niya tayo lahat. At ayaw niya kahit isa mawala sa kanyang kawan. Amen? Amen. Kaya Lord, pinayak mo na naman ako eh. Nasisira ko yung makeup. Okay, next po. Therefore, balik tayo sa ating title. Kaya marapat lang naman pala talaga, let your will be done. Kasi siya yung master natin. Amen? Siya dapat ang nasusunod. Hindi tayo. Kung may pinagpupray tayo, tama, meron naman tayong pinagpupray. Pero ipagpupray natin, Lord, yung kalooban mo ang mangyari. Alam mo po ang tatay ko, sa kanya ko lagi naririnig niya, sa kanilang magkakapatid, sabi niya, sabi niya, King Kapampangin, King Kabugyanan nga kung ginong, next year, higit ka pa. Sa kalooban ng Panginoon, next year magkita ka pa. Lagi ko naririnig sa tatay ko yun, yung word na yun.
At saka sa amin, doon lumaki kami sa ibang pananampalataya, hindi ko po nakita ang mga nagro-rosaryo yung mga magulang ko. Pero nakikita ko sila sa ilalim ng kulambok. Mapanalangin po na. Kaya alam ko yun yung nag-survive sa amin magkakapatid, pamilya namin, na umabot kami sa ganitong kalalagayan, sa panalangin ng mga magulang. Kaya po mga anak natin, lagi po natin silang ipanalangin, huwag po natin kakalimutan. Okay? So, dapat naman talaga na let your will be done. Hindi mo na sariling buhay mo. Bakit ikaw ang nasusunod? Diba? So, ibig sabihin po ng let your will be done is total surrender. Nakakita na po ba kayo ng ng mga hinuhuli? Yung mga kriminal. Diba? Diba pag lumalaban yung kriminal, may tendency mabaril siya. Tama po ba? Diba? May tendency masaktan siya. Pero pag nag-surrender siya, itataas niya yung dalawang kamay niya, nakabuka, ibig sabihin, wala siyang hawak, total surrender siya. Wala nang pwedeng manakit sa kanya. Tama po ba? Kahit pa ang presidente ang nagsabi, barilin mo na. Hindi po yan babarilin. Bakit? Siya ay cover na ng batas. Protected siya ng batas. Ganon din po tayo. Kapag tayo sumurrender sa Panginoon, Lord, wala na akong magagawa. Sayong-sayo na ako. Kahit ang kaaway, walang magagawa. Bakit? Protected ka ng Panginoon. Protected ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen. Meron po nagkwento, yung kumpare namin din ni Pauline. Ang sabi niya, meron daw kambing. No? Meron daw kambing, sige nang pag-alagala sa field. Okay? Kain siya dito, kain siya doon, kain siya doon. Tapos may mga mangaso. Yung nanguhuli ng ng mga hayop. Takbo si kambing. Ngayon, nadaan si kambing sa may likod bahay. Nakita niya si kalabaw nakatali. Sabi niya, kalabaw! Sabi niya, tumakbo ka na. Sabi niya, kasi kanya may mga maso dyan. Sabi niya, patay ka. Sabi niya, takbo ka na. Tumakbo si kambing ulit. Si kalabaw nag-stay doon. Muya lang ng pagkain. Pagbalik niya, bakit nandiyan ka pa? Gusto mo ba kanyang mapatay ka ng Ang sabi nung kalabaw, hindi ako mapapatay. Itong chin na to, yung itong lubid na to, ito ang patunay na meron akong Panginoon. Merong nagmamay-ari sa akin. Kapag yung mga masoy na yan, binaril ako, patay siya sa Panginoon ko. Kaso tayo mga kapatid, ayaw nating nasasakal. Ayaw natin nakatali sa Panginoon. Pero pag merong kumandi sa atin, galit na galit tayo. Gusto natin ang Panginoon, ipagtanggol tayo. Hindi ka naman nasa Panginoon eh. Ayaw mo nga eh. Diba? Yun po yung kagandahan na tayo ay nakatali sa Panginoon. Ibig sabihin may nagmamay-ari sa atin. Pag may kumandit sa atin, bahala ka sa Panginoon ko. Bahala ka. Alam niyo po nung nasa RKH pa ako, meron pong Saudi doon. Talagang gusto niya yung pwesto ko. Talagang palagi niya akong inaaway. Dumating po sa puntong talagang matindi na. Ang sabi niya po sa akin, ikaw sabi niya, palagi ka na lang bida-bidahan. Sabi niya doon. So, hindi lang po ako may tipo. Sabi niya, wala kang karapatan dito. Bakit ka ba pinapaaral ng ospital? Pera ng gobyerno namin ito. Sabi ko niya ganyan. Ay siya po ang pangalan. Ay siya nga ba? Basta alkatani po. Sabi niya, wala kang karapatan na gamitin yung pera ng gobyerno namin. Ba't pa pinapaaral ka lagi ni Dr. Adnan? Bakit ikaw ba laging pinapadala? Tapos sabi niya, wala kang karapatan. Sabi niya, alam mo, hindi ka bagay sa posisyon na to, kahit sa hospital na to, hindi ka bagay. Bagay ka dun sa banyo namin. Maghugas ng puwet ko. Sabi niya, ang ganyan. Ay, nagpanting-one time ako. Muntik malaglag ang bunga ko. Ang sabi ko, sige, tatanggapin ko na nasa bansa niyo kami, dito kayo, dito kami. Kasi nasa bansa natin, niyo kami. Pero ako dito kami, dito ka. Napikon siya. Ang sabi niya po sa akin, makikita mo, sabi niya,
Makikita mo, papatanggal kita. Eh, ang tito niya po, direktor ng HR. Sabi niya, makikita mo talaga. Ginawa po niya talaga lahat para mapatanggal ako. Ang dami pong committee meeting para lang mapatanggal ako. Ganun ang sikat sa hospital na yan. Committee meeting po para lang sa akin. Okay? So, ito po ang nangyari. Nung sinabi niya sa akin yun, na sabi niya, I am placed here like a king. No one can take me out of this position, sabi niya. Nailagay daw siya doon, parang hari. Walang makakatanggal sa kanya. Ano po sagot ko? The King of Kings placed me here. No one can take me away from here. Sino kang King of Kings? Sino bang mas mataas sa hari namin? Hindi niya alam. Who's my King? Who's the King of Kings? And the Lord of Lords? Ang Diyos ang naglagay sa akin, walang makakapagtanggal sa akin. Glory to God. Buong department namin pinagtanggol ako. Lahat ng mga doktor na mga matataas, pinaka-boss namin, director, pinagtanggol ako. May committee meeting, yung pinaka mataas sa hospital. Walang magawa ang HR na tito niya. Renew. Dati po, laging 3 months lang ang renew ko kasi locum ako. Pero nung pinirmahan, nung pinakamataas ng hospital, 1 year. First time in history nangyari sa locum na 1 year ang contract. Wala pong nangyayaring ganun. That is my King of Kings. Yun ang Diyos namin. Kaya kapatid, kapag may nangaapi sa'yo, huwag mong kawain, Lord! O, tapos, ang usapan. Amen? Di ba, Ate Rona? Ayaw nilang i-renew, pero sabi ng Lord, ako nagbagay sa'yo dyan. Walang makakatanggal sa'yo dyan. Kung hindi ko papayagan, i-renew natin ang visa mo. Amen? Okay, so, total surrender. Lahat ng problema mo, surrender mo na sa Lord. Lord, ito lang ha. Kita tatanggapin kita, Lord, bilang sa tapos. Pero dito ka lang sa area na to, ha? Dito lang. Pwede ba naman yun? Papapasukin mo sa bahay mo, Lord, sabi mo, ay, pwede ka magbakasyon sa bahay namin, gamitin mo rin ba? Di ba uso po sa ibang bansa yun, nag-exchange sila ng bahay. Kunyari, dito, sa Saudi ako, meron actually sa company namin ngayon, nag-exchange. So kung meron pang bahay, sa kanila, inaalok niya yung sa Africa, yung bahay niya, sa tabi ng dagat, at sinabi niya yung mga party ng bahay. Oh, kasosyal na gusto ko pa. Kaso anong bahay yung papahiram ko sa kanya? No? So nakakatuwa po yun. No? Pagka pinahiram mo yung bahay mo, yung uso ngayon yun. Pag binigay mo yung susi, buong bahay mo yun. Eh kaso tayo, pinapasok natin si Lord. Lord, dito ka lang, sa sala ka lang. Hindi ka pwede sa kusina. Hindi ka, Lord, pwede dun sa kwarto namin. Tapos dito ka lang pwede sa guest room. Hindi po pwedeng gano'n. Kaya ngayon, pag tumanggap tayo, swaya. Kapiranggo. Kasi hindi ka na total surrender. Ito lang gusto mo ipagkatiwala sa Lord. Diba? Pero pag pinagkatiwala mo ng buong surrender, Lord, wala na akong bukas kamay. Binibigay ko na sa'yo. Pakala ka na Lord. Then let God move sa buhay natin. At mararanasan natin kung paano tayo pagpapalain natin. Amen? So, sino naman ang mga best example dito? Okay? Una, si Mary. Oh. Ano sabi ni Mary sa Luke chapter 1 verse 38? And Mary said, Behold thy handmaid to the Lord. Be it unto me according to your word. Ang sabi niya, di ba? Pero syempre naisip ni Mary yun. Sa panahon nila, kapag daw ikay nabuntis, walang asawa, ay, babatuhin ka hanggang mamatay ka. No? At saka, Lord, pag naman nalaman ni Jose, pag nalaman ni Jose, sabihin niya, nakaliwat naman ako, Lord, di pa nga kami na ikakasal, hayaan mo muna kami maikasal. Hindi mo siya nagreklamo. Hindi niya ininda yung haharapin niya na pwede siyang mamatay pag binato siya. Dahil nga, nabuntis siya nang walang asawa. Di pa naman sila kasali. Nasa betrothal period pa lang sila. Nandun pa lang sila sa parang pamamandikan. No? So ngayon, nung
pinagkatiwala niya sa Panginoon, Lord, be it unto me according to your will. Anong nangyari kay Mary? Oy, napaka-famous niya hanggang sa panahon natin. Amen? Meron po bang nabanggit na naghirap si Mary? Naghirap talaga siya nung pinapako ang kanyang ano. Sobrang hirap nun. Pero tingnan niyo po yung nangyari sa buhay ni Mary. Pinagpala sa babae niya. Amen? Ikaw ba, kaya mong sabihin sa buhay mo? Be it unto me according to you. Lord, hinahati ako eh. Ayoko nito, nagre-reklamo ka. Pero sabihin mo sa Lord, Lord, be it unto me according to your will. Kung will mo yan, Lord, sige. Tatanggapin ko, patatatagin mo naman ako eh. Kakampi naman kita eh, pagtatanggol mo ako. At hindi mo hahayaan na iyain ako. Hihiyain ng Panginoon. Di ba? Si King David, ang dami niyang mga sinulat patungkol dyan. Kung paano hiniya ng Panginoon yung mga nakakapi sa Kanya. Kaya huwag kang mag-aalala, kapatid. Amen? Okay. Hayaan mo na yung legacy na yan. Ay, ang pangalan ko, madudungisin. O, kunyari sa pamilya namin, panganay pa naman ang anak yun. Panganay pa naman ang tatay niya sa pamilya natin. Tapos siya nag-born again. Ano pa nga pangalan? Sikat ka nga dito sa lupa. Kilalang kilala ka, hindi ka naman kilala sa langit. Anong paila nun? Wala po, di ba? Okay, sino pang mas ang talagang naging disipulo, example? Siyempre si Jesus Christ. Nung ipapako siya, no? 3 beses po nanalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, pinagpawisan siya ng dugo dahil sobrang stress. Totoo pala yun, no? Science, di ba? Napaliwanag na meron talagang tao, pagka yung sobrang stress, agitated sila, yung pawis nila parang dugo din. So, ganun po yung nangyari sa Panginoon. Kasi nakita na ng Panginoon, alam niya ang Panginoon kung anong mangyayari sa kanya. Yung lahat ng hirap na dadanasin niya. 3 beses siya nanalangin, sabi niya, Panginoon, kung pwedeng tanggalin mo sa akin itong saro o itong dadaanan niya, no? Pero sabi niya, not my will, but let your will be done. 3 beses yun, kapatid. Yun ang tunay na disciple. Kasi unang-una, yun ang kalooban ng Panginoon at meron siyang pagmamahal sa sinupod. Sa ating lahat, upang tayo magkaroon ng kalutan. Sino pa? Last, si Paul. Actually, marami example. Ito na yung mga the best na nag-isip ko. Si Paul, ang sabi niya, Philippians chapter 1 verse 21, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo. Pero ang mamatay, kapakinabangan sa akin. Yung iba, doon na lang sila sa die. Mabuti pang mamatay. Parang doon na ako sa langit. Wala na pakinabang sa iyo si Jesus pag namatay ka na. Pakinabang na lang yun sa sarili mo. Pero habang nabubuhay tayo, may pakinabang tayo sa Panginoon. Katulad ni Pastor, napakasipag na mag-evangelize. Amen? Ewan ko bakit si Kuya Bert hindi na nag-evangelize. Recommitment. Kung ano yung pinangarap natin sa Panginoon, kung gaano tayo kasipag noon sa Panginoon, kung gaano tayo kainit sa Panginoon, kung gaano natin kamahal ang Panginoon, ibalik natin yun. Recommit, mga kapatid. Para hindi natin mamiss yung pagpapala. Amen? Okay? So sabi niya, bakit niya nasabi yun? Biruin mo. Si Apostol Paul, pag dumaan siya, at maraming mga taong may sakit, yung handkerchief doon po nanggaling yun eh. Yung panyo, madampi lang dun sa kanyang balat at ipapahid dun sa may sakit, gumagaling. Ganun po katindi ang ating si Apostol Paul. Pero siya mismo may sakit. Ilang beses niya pinanalangin sa Panginoon, tanggalin yung kanyang sakit? 2 times. Pero hindi tinanggal. Anong sagot lang ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Hindi naging dahilan. Pwede ako magtampo, di ba? Pride. Pwede siya pagagalingin ako nga may sakit. Amen? Pero, eto po yun eh. Let your will be done. Yun ang kalooban ng Panginoon eh. Unang-una para hindi ka din magyabang. Baka isang tinikyor para hindi lumaki ang ulo. Amen? Bakit pa hanggang ngayon dumaranas pa tayo ng konting problema? Eh, ang galing-galing lumapawit. Ay, sinagot ng Lord ang panalangin ko. Puro na lang answer prayer.
Ay, lumaki ulo mo, kapatid. O, ito papadala ang tinik sa'yo. Kaya huwag ka lalaki ulo. Hindi pwedeng lumalaki ang ulo sa Panginoon. So, next. Ngayon, ang tanong, nasabi nyo na po ba ito? Kailan po yung last time na sinabi nyo, let your will be done? Kanina. Kanina. Okay. Tapos, tatlong tanong. Ang pangalawang tanong, nung sinabi niyo po ba yan, galing sa puso? Yung meaning niya ba talaga ay isinasa puso? Actually, meron diba, merong I love you. Pero ako pagka sinasabi ko, I love you in the true meaning of the word. Mahal kita sa tunay na kahulugan ng salita. Kasi yung iba rin sa salita lang, I love you na. Pero yung tunay na kahulugan mo, wala. I love this cake, lahat na lang eh. I love this laptop. I so love that. Ang dami love. Nawawala po yung kahulugan na love. Pero pag tayo sinabi natin, let your will be done, sana may tunay na kahulugan sa puso. And if not, sino pong willing magsabi na yun? Okay? Sige nga, sabihin mo sa ano mo, sa katabi mo. Let your will be done, Lord. Ay, naku, ayaw ko. Diba? Sige, let your will be done. Amen. Kasi, eto ang true, next po, disciples identity. Kapag nasabi mo yan ng totoo sa puso mo, masasabi mo sa sarili mo, totoong disipulo ka. Yung may puso, ha? Kasi marami pwede naman sabihin eh. May mga, mga hipokrito. Mga pakitang tao lang. No? Pero pag nasabi mo na yan, nang nasa puso mo, masasabi mo na disipulo ka ng Panginoon. Na tunay kang Kristiyano. Ano po ba yung mga identity ng tunay na Kristiyano? Bilisan lang po lang. Okay? Humble. Okay? Ang sabi dito, a disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple to be like his teacher and a servant like his master. So, ang tunay na disipulo, ang tunay na Kristiyano, hindi mayabang. Hindi niya pinagmamalaki kung anong meron siya. Kung nagmamalaki siya, ang pinagmamalaki niya, ang Panginoong Kristo. Teacher. O, kapag pinuri ang isang estudyante, sino napupurihan? Di ba dapat ibabalik sa teacher? Kasi magaling yung teacher niya. Amen? So, ganun din po tayo, pag tayo pinuri ng kung sino man, glory to God. Huwag nating angkinin. Kasi baka makakatulad tayo niyan. O. Sino ba yung bumagsak na... Hindi, si... Sino yun? Sa New Testament, si Caiaphas. Diba? Uy, parang Diyos ang nagsasalita. Sabi ng mga tao. Inangkin niya. Ang tinalo, bumagsak, patay. Oh, gusto niyo po bang bumagsak? Sa oras na to? Na? Uy, kuya, ang ganda na pagpapaaral mo kanina. Ako lang to eh. Walang-wala eh, basic. Bagsak! No, kuya, Arnold, ang galing mo mag-gitara. Gumagaling ka totoo. Ayun, nakapagsak tayo eh. Yan. I-train po natin yan. Kapag ka masarap ang luto, pinuri. Oy, salamat sa Panginoon. Ako lang naman to. Ako lang naman. Ulang pa nga sa asin. Wala pa nga betchin. Okay? So, dapat po humble. Stay humble. Saan ka man dinala ng Panginoon? Dahil ang Panginoon, walang demotion sa Panginoon. Palaging promotion sa Panginoon. Ngayon, naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya kung ngayon, yung sitwasyon natin medyo dito pa lang, ay huwag kayong mag-alala. Ang Lord laging promotion, walang demotion sa Panginoon. Amen? Ganon din sa isang Kristiyano. Walang Kristiyano patras. Palaging pasulong ang lakad natin. Palaging tumutuloy sa Panginoon. Hindi na yan tinanggap mo si Lord. Uy, masaya ka, excited ka kasi naranasan mo. Eh, nagka-problema ka. Yung totoo. Tumanggap ka ng pagpapala. Okay, walang tsa-tsa. Walang tsa-tsa sa Lord, ha? Walang tsa-tsa sa pagiging Christian. Okay, next po. Okay, manatili kang humble. Amen po. Next po. Obedient to the word. Okay?
Kung tayo tunay na Kristiyano, sinusunod natin kung ano yung nakasulat. At lahat. Hindi lang yung gusto mo lang nasundin. No? Yung iba nag-ano pa nag-justify pa Matalino pa sa salita ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Bible ay hindi paano naman yun, di ba, ang Diyos naman ay pagmamahal, naiintindihan ako ng Panginoon. Di ba, mapagpatawad mo siya, papatawarin na, pambihira ka, kapatid, nagtululoy ka sa kasalanan, i-justify mo pa, nakakahiya ko yung gano'n. Dapat tanggapin natin, talagang nagkasala tayo, yung tawag total surrender. Aminin mo may kasalanan ka. Ang walang pag-amin, walang pagpapatawad. Amen po ba? Okay. So, nasabi dito, obedient to the word. Bakit? Ang sabi, so Jesus was saying to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciple. Malinaw po ba ang Bible? Ikaw ay tunay na disipulo, ikaw ay tunay na Kristiyano kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos. Amen? Doon lang tayo sa pagpapala sumusunod pag may inutos ang Panginoon, tandaan niyo po, palaging ang Lord, laging may if. I will bless you if. Amen? I will heal you if. Palaging may if ang Lord. Diba? Kung ikaw ay patuloy na magiging mabuti, ikaw patuloy na susunod sa mga commandments ko, eto, pagpapalain na din. Laging may if ang Lord. Huwag po sasabihin na ang Lord naman mabait. Tama po. Pero ang Lord ay a God of justice din. Nagpaparusa din ang Lord, kapatid. Amen? Okay. So sabi dito, continually obeying my teaching. Continually. Tuloy-tuloy. Hindi po yung I type ko ngayon sumunod sa Lord. Tapos kinabukain, wala ako sa mood. Pag sinabi ng Lord, dalo sa gawain, huwag kayong, sabi niya, huwag niyong kakaligtaan. Ang mga pagtitipon. O sabi ng Lord yun, ay Lord, feel ko ngayon. Ay Lord, hindi ko feel bukas. Hindi tunay na pagsunod yun. Tama po ba? Kasi sabi niya, you are truly my disciple if you abide in my words. Okay? O kayo pong mag-evaluate ng sarili natin, ha? Kung tayo po talaga tunay na disciple. Okay, next po. Living in the truth. Magkasunod po to ng verse. 31 yung kanina, 32 yung ngayon. And you will know the truth, and the truth will set you free. Ang tunay na disipulo, namumuhay sa katotohanan. Nagmumuhay ng malaya. Malaya sa kasinungalingan ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, hindi ka naaasenso. Mamuhay ka sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will give you life, a life to the fullest. Bibigyan ka ng buhay na masagana at kaaya-aya ng Panginoon. Panghawakan mo yun. Live in the truth. Kaya nga po word Kailangan namumuhay tayo sa word. Sa sinabi ng Panginoon, hindi sa sinabi ng mundo. Ang sabi ng mundo, maganda ka kapag ang shape ng mukha mo ay parang hugis, bigas. Diba? Pero ang sabi ng Lord, you are fearfully and wonderfully made. Ang Diyos ang nagpupog sa'yo. Paano ka naging pangit? Perfect God ang gumawa sa'yo. Ay, yung ilong mo, nakaganyan. Special yun sa Lord. Special yan. Tayo lang talaga mga tao naglagay ng label kung ano yung maganda at pangit. Tama? Sa mga Pinoy, pagka nakakita ng puti, maganda. Pero yung mga puti, pag nakita ang Pinoy, ganda. O, diba? O, itong kulay ni Kuya na to. Ay, naturalize. Ay, gusto nila yan. Exotic. Gusto po nila yan. O, diba? Ibig sabihin, tayo lang talaga nagbibigal ng label. Yung mga Saudi, nagpapaliit ng ilong. Tayo naman nagpapataas ng ilong. May tungkod na sa loob ang ilong natin. Tama po ba? Pero kapatid, ang sabi ng mundo, ito ang maganda. Ito ang klase ng may class. Pero sa Lord, hindi ka lang class. First class ka sa Panginoon. Tandaan mo yun, special ka sa Panginoon. Ginawa ka niya perfectly made. Amen? Amen. Love yourself. Pag nakita mo sa umaga, ang mukha mo,
magpapasalamat pa sa Lord eh. Yung walang kamay, magpapasalamat sa Lord. Eh, ikaw po kapatid. Pero ba dito may walang kamay, walang paa? Okay. Praise the Lord. Always thank God. Amen? Live in the truth. Kapag sinabi niya ng kaaway o kung sino man, wala kang kwenta. Wala kang mararating. Sabi mo, sa isip mo na lang, para hindi na lang kayo mag-away. Sa isip mo na lang, I rebuke you. Ang sabi ng Lord, pagpapalaan niya. Masabi nung nakalang turo, di ba? Maraming mga messages kayo dapat tatandaan. Pinapagyaman, nagpapagod ang mga para mag-gain ng wealth, yung mga mayayaman. Para alin? Para ibigay sa mga anak ng Diyos. Ay, bukas niya, magulat ka, yung may-ari ng Google o ng Oracle, biglang, Irene, ito sa'yo. May posible ba sa Lord? Pero yung pangarap ko na matagal na po, huwag kayong tatawa ha. Matagal ko na pong pangarap to, matagal ko na panaginip. Na makapulot akong malaking bag. Na punong-puno ng pera. Na walang pangalan. Ibig sabihin, Lord, pag walang pangalan, walang wallet, walang identity, sa akin talaga yun, Lord. Wala pa, pero hindi ko nawawala. 20 years na. Dali na, 20 years ko na po yung sinasabi sa sarili ko. No, hindi ko naman napupulot. Sa ibang kaparaanan, pinapadaan ng Lord yung mga pagpapala. Nakakatawin ko ako. Kaya po huwag kayo mag-iwan ng mga bag dyan na walang ID. Okay, next to. Eto pa. Kapatid, tunay ka bang Kristiyano? Tunay ka bang disipulo? Sabi dito, ang mga Kristiyano, loving. Walang away-away. Kasi sabi niya, a new commandment I give you. Okay, John chapter 13, madaan po natin. Verse 34 hanggang 35. Sa mga nanonood. A new commandment I give to you, that you should love one another. As I have loved you, so you also should love one another. By this, all will know that you are my disciple. If you love one another. Malinaw po bang Bible? Eh kung nabalitaan ng kabilang simbahan, na tayo dito nag-aaway, Kristiyano ba talaga yan? Disipulo ba talaga yan? Eh sabi niya, as I have loved you, so you also should love one another. Kasi example natin si Jesus Christ, di ba? Follower natin siya. Kung ano yung character niya, yun dapat din tayo. Para masabing talaga tayo mga disipulo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Ay, lagi natin, I love you with the love of the Lord. Baka kasi baka yung katabi niya, lalaki, I love you. Kaduda-duda po. Yung talagang, I love you with the love of the Lord. Amen? May kasamang topic sa balita para maramdaman, I love you with the love of the Lord. Kasi po alam nyo, kung mahal mo ang tao, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, walang away na hindi maayos. Kahit sa mag-asawa. At yan po ay living testimony. Sino bang kausap ko nung nakaraang Friday? Nag-away po ba kayo ni Pastor? Oo, pinag-away na mga anak namin. Kasi masyado siyang, spoiled ang mga anak niya. Sige lang nang bigay ng bigay. Yun lang po yung kinakatampo ko. Pero maliban doon, wala po akong matandaan. May dalawang away kami na ako pang may kasalanan. At hindi na po naulit yun. Kasi bakit? Hindi ko siya mahal dahil asawa ko siya. Kasi mahal ko siya kung paano ako minahal ng Panginoon. Amen? Lulukohin mo ba yung taong mahal mo? That is the question. Diba? I love you with the love of the Lord. Pag sinabi ng Panginoon yan, kaya mong mahalin at kaaway mo. Kaya mong magpatawad. Amen po ba? Magpatawaran. Love, love, love. Tayo magmahalan. Love, love. Magpatawaran. Amen. Unlock na unlock. Love. Okay? Embrace, embrace lang. Hug, hug. Okay, next. Malapit na tayo. Disciples have the power. Ayan. Kakaibay ko, kapatid.
Sinong gusto ng super saiyan? Sinong gusto ng power ni Dr. Strange? Mas matindi pa ang power mo kaysa kay Dr. Strange. Ang sabi dito, disciples have power. Kapag tinanggap mo yung Holy Spirit, may power ka. Kahit si Satan, yung pinakahari pa ng impyerno, walang laban sa'yo. Ang sabi dito, Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Ang salita ng Diyos, mapanghahawakan mo, may power ka. Kaya huwag kang natatakot pag may kumakaluskus sa may kwarto mo, ha? Wala yung power sa iyo. Greater is He who is in me than who is in the world. Mas makapangyarihan yung Spiritong nasa sayo kaysa sa Spirito ng mundo. At yung mga itim na mga Spiritong nararamdaman nyo, wala yan. Isang sabi mo lang, in Jesus' name, go. Kalas. Iniwan ka na niya. Kapag merong kaisipan na inilalagay ang kaaway, na sinasabi mo na, ganito na lang ang magiging buhay ko. At pag yun, inulit mo sa sarili, binigkas mo, ganyan na nga ang buhay mo, kapatid. Pero pag sinabi mo, no, in Jesus' name, I am blessed. I am highly favored. Amen? Lalayasan ka niya. Sabi, resist the devil and he will flee from you. Resist the devil. Submit unto God. Submit sa Panginoon. Diba? Surrender sa Panginoon. Resist the devil and he will flee from you. Nasaan yung sinasabi ko? Nakipagbuno ba? Resist lang nga eh. Nakipagbuno ba? May nagawa ba sa Satan? Wala. Nag-flee na, tumakbo na, kumaripas pa ng takbo. Amen? Anong susunod? And our witness. Isang ano po, yung po siya, magiging witness sila. Witness, you shall be witness to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Sino po yung mga Jerusalem natin? Ayan, yung mga mahal natin sa buhay. Sino po yung mga Judea? Yung mga kakilala pa natin. At sino po yung Samaria? O, sino mamit mo sa kalsada? Lahat ng mga tao sa Bataan. Indiano, Bangladesh, lahat po yung Samaria. Hanggang sa dulo ng mundo. Magiging witness. Hindi po ako magaling mag-evangelize. Okay! Yung buhay mo, kapatid. Dati kang adik, patunayan mo, i-testify mo, kapatid. Pinagdaanan ko yung pero nakalampas ako. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Dati hindi, laklak talaga ng alak, di ba? Ngayon, kapatid, tubig na lang. Di ba? Yung mga hindi lang yung test, yung witnessing, hindi lang yung, kapatid, uupuan mo siya, mag-i-evangelize ka ng katakot-takot. Maganda rin po yun. Kung meron tayong gift ng evangelism, maganda rin po yun. Kung wala, kapatid yung buhay mo. Kapag may bagong kapatiran, best na umupo ka, paunahin mo yung kapatid. Mag-offer ka ng tubig. Amen? Nakita mo konti na lang yung kanin, may bagong bisita. Paunahin mo na siya. Wala nang sabaw. Ibigay mo na sa kanya. Kumain ka na ng gulay at saka ng isda. Amen? Hallelujah. Napakabuti naman. Bakit po natin nagagawang magparaya? Yan nga po yung denial. Kasi yun ang character ng isang disipulo. Unahin mo yung iba kaysa sa iyo. Deny yourself. Put someone above than you. Ituring mo silang mas mataas kaysa sa iyo. Kahit na ikaw ay engineer. Kahit ang sahod mo'y napakalaki. At siya ay T-boy. Diba? Yung isa ay cleaner. Pantay lang tayo, kapatid. Yan yung pagmamahal na itinuturo ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi porke ikaw ay pastor, meron kayong special na lamesa, may lechon, may kung ano-anong pagkain yung mga member doon, isang ulam lang, munggo pa. Hindi yung dapat ganun. Bantay-bantay po kung anong kinakain ng pastor, yung kakainin ng member. Amen? Okay. Okay, next tayo. Ayan na. Last na to. Sa qualities. Natandaan niyo po ba yung qualities? Balikan natin, ha? Natandaan niyo po? O ano muna yung isa? Magbigay kayo ng isa. Humbleness. Humble.
Humble, ne? Humble? Mga Ilonggo. Okay. Ito dapat, number 6, disciples bear fruits. Anong bunga? Ba't ang mamumunga? Di mo lang puno. Okay? Disciple bear fruits. May bunga sila. And prayers are answered. Pag nanalangin sila, nasasagot ang panalangin nila. Di ba kayo nagtataka, may mga kapatid na pag sila nag-pray ng prayer, ikaw, ilang taon mo nang pinagpo-pray, hindi natutupad. Pero pag yung kapatid na nag-pray para sa iyo, natutupad. O, kasi disciple yun. Bakit? Malalaman natin sa verse na to. Ang sabi sa John 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you. Ganda, no? Hindi mo pinili talaga ang Panginoon. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Napaka-special mo. Okay? And I've appointed you to go and bear fruit. Ano tong fruit? Yung fruit pa, pag nag-bear ka daw ng fruit that will remain, hindi nawawala. So that, ano muna tayo, the fruit that will remain, ha? Kasi sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, na-excite ako, parang gusto ko nang pumunta dyan. Okay? Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, patience. Okay, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. O, sino po yung may mga self-control dito? Yung may joy. Okay? Merong love. Merong joy. Yung dati, hindi ka marunong magmahal. Ngayon, marunong ka na magmahal. Kasi, tinanggap mo na yung Holy Spirit. Kaya nagbubunga ka. Yung dati, mainitin ang ulo mo, ngayon hindi na, pasensyoso ka na. Yan po yung mga bunga, ha, na tanda, na nakikita, yan din ang pwedeng maging witness mo. Pag yung mga kapatid mo na hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon, hindi tumatanggap sa Panginoon, pero nakita nila dati, kapag kumain ka, nagagalit kapag yung kanin, konti lang. No? Galit na galit kapag konti yung kanin. Pero kung nakita ng mga kapatid mo, kung kami nauuna mo pa sila kumain. Diba? Isang witnessing yun na nagbago ka. Yung dati pala mura ka, biglang nawala. Amen? Yung dati, bugnutin ka, diba? Pero ayan po yung mga no? Yun po yung mga bunga. At ang maganda doon, pag daw yan ay pinanganak na sa loob, inilabas na ng Holy Spirit, yung mga bunga na yun, naging mapagmahal ka na, naging mapagpatawad ka na, no? Tapos maging masayahin ka, nagiging matapat ka, hindi nayaan ng Lord na mawala sa iyo. Akala mo lang nawala nung medyo tumaligod-taligod ka ng konti. Kay Lord, no? Nagdawar-dawar ka ng konti. Akala mo lang nawala, nandyan yung kapatid. Kasi yung sabi ng Bible di ba ang Bible tapat? Hindi nagbabago. So sabi niya, and bear fruit that will remain. Mananatili ang fruit niya. Yung character na yan, mananatili na yan sa atin. Matututo na tayong magpatawad. Unti-unti, kapatid. Hindi ka na magbibigay ng Lord, baka mabinat ka. Unti-unti, kaya ng Lord yan. Ang kailangan lang natin talaga magpasabit. And then, ang sabi, so that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Dapat pala, may bunga muna. Para, so that, di ba? Napakadinaw. Para, sabi niya, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Malinaw po ba yun? So kung ngayon, wala kang bunga ng pagmamahal, hindi ka marunong magmahal, kaya pala yung panalangin mo, hindi natutugunan. O wala ka palang pasensya, wala kang kabutihan, wala kang pagpipigil sa sarili, kaya pala yung mga answered prayer mo, ay yung mga prayer mo, hindi nasasagot. Kaya gustuhin pala natin na yung Holy Spirit tanggapin natin. Tapos, makita sa atin yung bunga ng Espiritu. Kasi pag nakita yung bunga ng Espiritu, mananatili siya. At pagkatapos, pag nag-pray ka, tugon agad ng Lord. Okay? Kasi yung muna patience, ito talaga matagal, maano to, di ba? Kaya hindi mo pa nasasagot ang prayer. Wala kang pasensya, hindi nga marunong maghintay, bakit yung bibili yung katubulan? Kaya pala, ako, first time ko itong glory to God. Sabi ko, ang galing ng revelation ng Lord. Sa verse ng John chapter 15, verse 16. Sabi ko, Lord, ito pala yung ibig mong sabihin. Yung Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit pala,
Para sa kapakanan ko, una, bumait na ako. Di ba? Naging pasensyoso na ako. Benefit ko na yon. Ako yung nakinabang na agad-agad. At ang pangalawa pa doon, meron na nga akong pakinabang sa una pa lang na bunga, sa mga bunga na yon. Pagpapala na nalangin ako, yun para yung susi. Para pag nanalangin ako, may katubuhan. Amen? Amen. And next. Next, ayun. Conclusion na. O masaya na kayo, conclusion na. Painom po muna, ha? Sige, hinga muna po kayo. Ay, sabi ko, huwag nga hindi lumabas. Okay. So, sa conclusion po natin, ito po lagi natin, di ba? Ang iba, ang tawag dito, Lord's Prayer. Di ba yung Lord's Prayer, yung ama namin na, yung Our Father? Hindi siya Lord's Prayer. Kasi, meron panalangin dito, sabi ng Lord, and forgive us our sin as we forgive those who have sinned against us. Wala namang kasalanan si Jesus Christ, di ba? So, hindi po Lord's Prayer yan, ay Disciples Prayer. Prayer natin. Tayo, dapat ang mananalangin dito. Kaya, pag nanalangin tayo, talagang tunay tayong disipulo, pag pinanalangin natin yung Our Father, galing na sa puso natin. Sasabihin natin, let your kingdom come, let your will be done, also in earth, just as it is in heaven. Kung anong kalooban mo sa langit, mapangyari dito sa lupa. Gusto mo na, ano pang kalooban ng Lord? Pagpapala, mangyayari sa iyo. Amen? Kagalingan, mangyayari sa iyo dito sa lupa. Yun po ibig sabihin nun. And then, and forgive us our sin as we have forgiven those who have sinned against us. This is total surrender. Kasi napakahirap magpatawad. Lalo na yung sobrang nakapanakit sa'yo. No? Yung alam mong wala ka namang ginagawa. Bakit kaya gano'n? Wala ka namang ginagawa. Galit mo galit sila sa'yo. O, si Satanas yun. Nirebuke mo lang yan. Amen? So forgive. Ayun yung talagang masasabi natin na disipulo ka. Kasi marunong kang magpatawad. Mag-isa taong nakakapi sa'yo. Mga taong wala kang ginawa. Akala mo lang yata, wala kang ginawa. Okay, basta po, ang mahalaga tayo ay isang disipulo, tayo magpapatawad. Okay? And then, tapos na. Ito na ang contemplation natin. Ang tanong ko ngayon, bakit nakalabas lahat yan? Wala siya. Are you a disciple? Ako sabi ko kayo, sana pag-aralan natin ang tanong, are you a disciple? Amen. Are you a Christian? Amen. Kasi mas ano pag Christian eh, no? Parang parang mababaw, pero pareho lang po yun. Pareho lang ang isip. Okay, are you a disciple? Disipulo ka ba ng Panginoon? Amen. Aba, praise God. Ngayon, kung hindi pa, willing ka bang maging disciple? Amen. Salamat sa Lord. Etong matindi. Kung willing ka maging disciple, are you willing to surrender all to Jesus? Amen. Amen? Are you willing to surrender all to Jesus? Yung pong ano ha? Yung pong ihabol ko, patapos na tayo eh. Alam niyo po, maliit na surrender. I'm sorry, hindi po ako magpapatama, pero naging character po namin mag-asawa. Pagpapasok kami sa, napapansin niyo po ba kami nagsiselfone? Naka-cellphone si Bernard, tingnan niyo ba, pakita mo dati? Nag-check po siya ng tinuturo kung tama yung verses na nakalagay. Pero kung pupunta po kayo, at pagkatapos yung buhay niyo nasa cellphone, sa habang nagme-message, nasa ng surrender doon? Sa maliit na bagay. Sa 1 oras at kalahating message, mahaba na yun, 1 hour lang. Sa 1 hour na message, hindi mo pinansin yung phone mo. That is surrender. Eh kung yung maliit na bagay na yun, hindi mo masurrender, paano pa yung puso mo? Kung ayoko mo na magpatawad. Masakit pa, Lord. Tsaka na, Lord. Lord, pagtanggol mo ko. Pagtatanggol ka ng Lord, pag nagpatawad ka. Kasi isunurrender mo na sa Kanya. Amen? Okay. And then, can you mean saying, let your will be done? Tayo po tumayo. Amen. Hallelujah, kuya. Tayo po manalangin.
natin yung ating mga mata. As if kaharap natin ang ating Panginoon. As if kausap natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Lord, let your will be done, Lord. Let your will be done, Lord. I surrender, Lord. I surrender all. I surrender pain because of puso ko. I surrender all negative thoughts. I surrender every lies of the enemy. I surrender doubt. I surrender, Lord, yung lahat ng kayabangan ko. I surrender, Lord, maging ang mga bisyo. I surrender, Lord, kahit yung mahal ko na alam kong hindi tama, I surrender. I surrender all, Lord. Lord, alam mo kung sino kami sa harapan mo. Alam mo kung ano yung mga bagay na nag-hold pa para tuluyang kami makasunod sa iyo. Lord, yung kayabangan, yung katakasan ng loob, yung pride, we surrender, Lord. Take it all, Lord. And I allow you to work sa buhay. And right now, I am inviting the Holy Spirit to come upon us. Let the power of the Holy Spirit come upon us. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin at bibigay sa atin ng kapangyarihan to become victorious. Banal na Espiritu ang tutulong sa atin para makasurrender tayo ng todo. Banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang tayo makapagpatawad. Banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang tayo tuluyang magtiwala sa Panginoon. Regardless ng pinagdadaanan natin, the Lord is with us. Hallelujah. And Lord, maraming salamat po sa araw na to. Sa iyo lang ang kapurihan, sa iyo lang ang kalwalhatian, sa iyo lang ang pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo mabuti sa bawat buhay namin. Sa pagpapagaling, sa pagtugon sa aming mga panalangin, sa pagmamahal, sa pangunawa, sa pagliligtas, sa pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat. To you alone, O God, we give the praises, the honor, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord,
first Friday of the month, at tayo po yung nagkakaroon po ng Holy Communion, Lord's Supper, Partaking, Open Breaking, kung ano yung tawag po, no? Ginagawa po natin ito not because naging traditional na siya, o nagiging practice po natin, but just to make sure that in order to do this bread breaking, let us always remember na mayroong promise ang ating pong Panginoon. Ang sabi ng Lord, that I do this in remembrance of me. That one day, the blessed hope, that the Lord Jesus Christ will come back to take His church, to take us as His bridesmaid. Yun po ang purpose po ng Lord's Supper. Not just to show to each every one of us